Mga kapatid, sa nangyari nga po malakas na pagyanig sa mga late tuners po, no, naging 7.8 na po ang binabanggit ng PHIVOLCS na magnitude ng naturang lindol nang galing ho mismo sa isa sa mga nakaramdam nito. Malapit mismo po doon sa epicenter po ng pagyanig kasi ito po ay sa Malapatan at mismo po sa Jensan ang ating nakausap. Dadyangas area nga po ang binabanggit niya na marami daw pong pinsala. Malapatan po sa Sarangani Province ang sinasabi po ng PHIVOLCS na epicenter po ng pagyanig. Kung yan po ay 7.8 na magnitude ang intensity po nito, sinasabi po na mas malakas kaya daw hindi nga sila makatayo. Yan po ang lagi binabanggit sa atin ni PHIVOLCS Director, si Secretary Solidum ng PHIVOLCS ng DOST na kapag hindi ka na makatayo, yan po ang palatandaan nga na napakalakas po ng intensity nito. Yan daw po ang kanilang naramdaman. Sila po'y dumapa daw muna bago po nakatayo at nagsilikas doon sa second floor ng kanila pong building, yung kanilang pinaka-headquarters po ng PNP dyan mismo sa General Santos City. At mga kapatid, doon nga po sa katatapos nating ugnayan dito kay Police Master Sergeant Dago, nang binabanggit po niya, may isa ng reported na patay dyan po sa Jensan. Base po doon sa pagkakatinig natin kanina, dyan daw po yan sa Barangay Dadyangas. Pero patuloy pa rin po ang assessment ng mga otoridad doon po sa casualty, kung ito po'y madadagdagan pa, maging doon po sa bilang ng mga sugatan dyan po sa General Santos City. Yung damage, isang ospital, meron ding eskwelahan na binabanggit, base din doon sa naging ugnayan nyo kanina mga kapatid. Pero mag-aantabay pa rin po tayo dito pa sa iba pang mga balita na ihahatid po sa atin ng iba't ibang mga lugar na nakaranas nga po nitong 7.8 magnitude na lindol dyan po mga kapatid sa Mindanao. Abangan din po ninyo ang ating pong update mula naman sa mga tanggapan po ng Coast Guard sa mga lugar po na sinasabi po na meron pong tsunami warning. Ito pong ating ongoing coverage sa nangyari nga po malakas na pagyanig dyan po sa southern part po ng Davao del Sur. Kung saan po nga ngayon ang binabanggit ng PNP, isa na ang kumpirmadong patay at may mga sinasabi daw po na dapat daw pong ma-rescue kasi naiipit po sa mga nangyaring pagguho. True FM, True FM, special coverage. Level up your... Bago magsimula ang araw mo, kumpleto ka na sa balita. Balita alas 3. Balita alas 3. Balitang maaasahan sa oras na kailangan. Balita alas 3. Kasama si Reggie Malina. Dito lang sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Good morning, bayan! Handa na kaming ihatid ang pinakamaiinit na balita at usaping mahalaga sa inyo. Simulan ang araw ng may gabay at may alam. Alas 4 hanggang alas 6 ng umaga. Good morning, bayan! Sa True FM sa 105.9. Simulcast sa True TV sa Signal Channel 19. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Ted Filon, DJ Chacha sa True FM sa 105.9. Laging true sa'yo, kapatid. Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes. Mga kapatid, maya-maya po may makakausap pa rin po tayo, hingi tayo ng update. Pero habang nag-aantay po tayo ng update, coastal areas pa rin po para sa mga kapatid po natin na patuloy na nararanasan po ang pagyanig. Kanina ang kwento ni Police Master Sergeant Dagon, 2 beses na daw po simula nung 7.0 magnitude na lindol na naitala nga po dyan sa Sarangani. Pero sa pinakahuling report, umabot na daw po ito sa 7.8 magnitude. Ang epicenter nito, mga kapatid, ay dyan nga po sa Malapatan in Sarangani. Ang kwento sa atin ng pulis na kausap po natin kanina, nakakadalawang aftershocks na daw po na malalakas pa rin. At ang komunikasyon din po dun sa area sa ating mga pulis ay medyo pahirapan dahil may mga gamit po na nasira. Nakapag-report din po siya na matindi po ang traffic sa ilang mga lugar dahil po sa nangyaring pagyanig dyan po sa General Santos City. At mga kapatid, wala ngayong kuryente sa naturang lugar kasi nga din po inaasahan na yan na maapektuhan po ang linya ng kuryente at madalas din po yung linya ng komunikasyon. But gladly po mukhang may cellphone pa po diyan po sa lugar na iyan. Sana nga po hindi rin ito maapektuhan yung pong kanilang mga cell sites o mga cell towers po. Sa ngayon mga kapatid, atin lang po inuulit ang mga lugar po na matindi ang tama nito hango po sa PHIVOLCS Baby Girl. Sa kanila pong pinakahuling impormasyon, ang
ang bago po nilang info na inilabas hango po mismo sa kanila pong official na website. Ang earthquake po information ay nangyari 7:37 a.m. So far po ito po itinaas na sa magnitude 7.8 at ang mga lugar po na inaabot po nito mga kapatid ay of course, Davao City, Kidapawan, Carmen, Cotabato, Bagong Bayang, Calamansig, Sultan Kudarat, Sibuco, Siocon, Zamboanga del Norte, at maging hanggang dyan po sa Mati, Davao Oriental, sa Buog, Zamboanga, Sibugay, Caraga, Samanay, at Tarragona, Davao Oriental, maging sa City of Butuan, Mainit, Surigao del Norte, City of Dapitan, Zamboanga del Norte, Kumalarang, Vicenzo Sagun, Zamboanga del Sur, at maging sa Dipolog, Labason, Liloy, Manuel Rojas, at maging sa Salug hanggang Zamboanga del Norte, Alicia, Ipil, Mabuhay, Aulutanga, at CI Zamboanga, Sibugay, Molabe, Zamboanga del Sur, Abuyog, sa Leyte po ito Dulag, dyan po sa Leyte, at maging San Francisco sa Southern Leyte. Maging dito nga po sa Sarangani Province, mas matindi po ang pinsala mga kapatid na ating pong so far sa ating pong naging panayam. Si Donnie Aquino po ang head ng South Cotabato PDRRMO ating pong kausapin. Donnie, magandang umaga. Magandang umaga, Sir Ted. And syempre magandang umaga naman sa ating mga tagapakinig at manonood. O sige, dyan sa inyong area, kumusta? Meron ba kayong report na ng mga damage at sana nga wala naman anuman pong casualty o mga injured? Well, as of now, ongoing pa ang deployment ng ating team sa Rapid Damage Assessment and Needs Analysis. Pero ako mismo, nag-ikot mismo dito sa siyudad ng Coronadal kung saan nandito yung ating mga malalaking establishmento. Umabot kasi tayo dito sa intensity 7 base sa intensity meter natin na installed mismo dito sa ating opisina sa siyudad ng Coronadal. As of now, meron na tayong nakita ng mga damages sa ating mga buildings. Ang maganda lang, as of now, wala pa tayong reported casualty related to earthquake incident na ngayon lang tumama dito sa ating probinsya. But then again, ongoing pa rin yung ating assessment and na-deploy na yung ating Rapid Damage Assessment and Needs Analysis kasama dito yung ating team sa engineering office. Oo, diyan sa Coronadal, ano ang sitwasyon sa kuryente? Meron ba? As of now, sir, nawala ho yung ating linya ng kuryente. And immediately, sinuspend na rin natin ang ating klase base sa mandato ng ating gobernador, Governor June Tamayo, sa lahat ng government and private sector natin. Ang trabaho, ang klase, suspended na ho lahat. Oo. In all levels. Oo. Pero sa pauna mong pag-iikot ka mo, may nakita ka ba ng mga building na may mga damage na, may mga crack o anuman? Yes, meron na tayong nakita. In fact, ilan sa ating mga hospital na inikot natin, yung ating South Cotabato Provincial Hospital na ilabas natin ng ating mga pasyente. Meron akong isang hospital na napuntahan dito, isang private hospital kung saan nakita talaga natin na may damage sa building and nakita natin na dun mismo sa may beam ang damage. So ibig sabihin, hindi talaga tayo nagbigay ng abiso na ipapasok ulit ang ating mga pasyente. Ang ginawa natin ay nag-deploy tayo ng mga tents natin temporarily habang hindi pa talaga ito na napapasok ng ating team sa engineering at makapagbigay ng go signal na pwede nang pumasok. As of now, meron talaga tayong naitala na mga damages sa ating mga building. Oo. Building ito talagang pagbiyahe mo, nakita mo buildings ng private maging mga public institutions? Yes, sir. Ako mismo ang nag-ikot ngayong umaga right after the incident because I'm on my way to City of Coronadal for flag ceremony. Before it happened, before ng flag ceremony, nandun na tayo. So pagkaroon ng insidente, immediately nag-deploy tayo sa ating mga buildings. Pero hindi pa tayo nakapasok syempre. Sa labas lang. At nakitang-kita natin ang mga damages natin. Oo. Ano ang pinaka-worst na damage so far na nakita mo dyan, Donnie? As of now, ang nakita natin dito lamang po sa ating mga buildings. Kaya nga lang hindi pa talaga natin ito mapasok kasi wala pa akong abiso from engineering team. Hindi pa talaga natin nakita doon mismo sa loob ng building. Pero sa labas, nakita na natin ang features ng damages and yung mga damages sa beam. Oo. Beam ang isa sa tinitingnan natin pinaka-importanting may damage or wala. Yung mga beam mismo ng mga building na ito. Doon sa pagbiyahe mo, may nakita ka bang mga kalsada na naapektuhan o tulay man? Sa ngayon, hindi ko nakita actually, but we have report, We have report na natanggap from our
team sa ground na meron na tayong mga damages sa approach ng ating mga tulay. It's actually a national highway na tulay ho natin. And ngayon, pinapacheck pa natin yung ating mga provincial road and yung mga provincial na tulay natin na budgeted ng provincial government. But sa national highway, meron na ho tayong nakita, in particular dyan sa may bahagi ng municipality of Tantangan National Highway. Oo. Ano ang inyong means of communication sa mga tao nyo on the ground, Donnie? As of now, no, established pa naman yung ating, kasi kanina medyo nawala yung signal natin. Yung mode of communication natin, cellular, at the same time yung data natin, meron na rin tayong mga radio communication system, handheld radios natin, and well-coordinated na po tayo sa lahat po ng ating Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officers, kasama po ang city disaster dito sa siyudad ng Coronadal. We have 10 municipalities and 1 city na hanggang ngayon, no, ongoing ang ating assessment. Oo, 747 yung record ng FIVOLS nung mangyari ang lindol. Nasaan ka nung mga oras na iyon and can you describe ano ang iyong pakiramdam, ano ang iyong naging sitwasyon at ano ang iyong obserbasyon? Well, galing ho ako sa bahay namin. No? On the way ho ako to our provincial capital sa siyudad ng Coronadal. And nakala ko medyo may problema yung sasakyan ko kasi gumagalaw. Hanggat nakita ko yung mga nakakasalubong ko talagang nagpapap na nasa gilid na. So ibig sabihin, huminto muna kami ng konti dahil malakas talaga ang lindol. Then habang dahan-dahan itong nawawala, tumuloy na tayo sa biyahe natin papunta sa ating mga importante na mga buildings, in particular yung mga hospital natin para ma-facilitate natin ang paglabas ng ating mga pasyente. Although, ang maganda lang dito sa ating Sir Ted, no, we were able to establish a lot of building emergency evacuation plan. Ibig sabihin, naisaayos natin yung pagpapalabas ng ating mga pasyente. Ang maganda pa dito, Sir Ted, no, na talagang iniisip ko na magkakaroon sana ng malaking problema kung mall hour na ito. Ibig sabihin, after 9 o'clock or after 9:30, kung meron ng mga tao sa mall natin. As of now, kanina kasi, wala pa naman. So, mga empleyado pa lang yung mga nandun. Unlike previous earthquake natin, na talagang rumeresponde tayo sa mga malls natin dahil maraming mga nahihimatay, may mga injuries, minor lacerations, and bruises. Ano ang mga mall dyan sa Coronadal City? We have KCC Mall of Coronadal, A Center Point, and yung iba natin, yung mga establishmento lang ng mga maliliit natin na mga malls. Yun po ang mga malalaki natin. Oo. Kumusta ang City Hall ninyo? Ang City Hall natin, I think ongoing din ang assessment ng City Disaster Risk Reduction and Management office team nila. Kami naman dito sa Provincial Capital, siyempre, ongoing din ang assessment at pinalabas na ho namin yung aming mga empleyado para maka-giveaway po sa ating mga damage assessment team. Oo. Donnie, nagkaroon na ba tayo ng evacuation doon sa mga coastal areas natin kasi may tsunami warning of FIVOLS? Well, as of now, wala kaming coastal area na dagat, no, sa dagat. In fact, in General Santos Suyan, in South Cotabato, wala kaming mga coastal area. Sige. Okay, so Donnie, kung sakasakali, mga anong oras ka makapagbibigay na ng update doon sa report ng mga tauhan ninyo sa inyong jurisdiction, lalo na doon sa mga public infrastructure natin, mga ospital perhaps, no? Habang tayo po ay makikipag-ugnayan muna sa chairman din po ng Philippine Red Cross, mga kapatid, si former Senator Dick Gordon. Senator Dick, good morning, sir. Good morning, Ted. Long time no hear. Thank you for your time. May tanong na po si Chacha muna. Yes Go, po. Cha. Sir, kamusta po? Anong latest update na natatanggap niyo po sa Philippine Red Cross? Kaugnay po nitong naganap na 7.8 na lindol dyan po sa Sarangani.